paglalakbay ng inyong diwa. Pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Huwag kayong lalapit sa akin! Mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan, nagaganap tuwing sasapit ang gabi ng lagi. Pinagsamang produksyon ng DZRH at Star City. Magandang gabi, kaibigan. Isang malagim na katotohanan na ang vampira ay makapangyarihan at mistulang walang kamatayan. At kung mayroon mang makapapantay sa kapangyarihan ng vampira, walang iba kundi ang kanyang kakambal. Sino kaya ang magwawagi kapag nagkaroon ng kahindik-hindik na paghahamok ang vampira at ang kakambal niyang vampira? Narito ang unang bahagi ng makapangalihis at balahibong kwentong tampok sa linggong ito. Pinamagatang Kakambal ng Vampira. Sa isa na naman gabi ng lagi. Sigurado magugulat si Rose mamayang pagdating ko sa kanila. Hindi niya inaasahan na magpo-propose na ako sa kanya ng kasal ngayong gabi. Mahigit 2 years na rin naman kami magkarelasyon. Tama lang na lumagay na kami sa tahimik. Yung malaking paniki na lumilipad sa itaas. At parang sumasabay sa aking motorsiklo.
Aatakihin ako ng malaking panig. Hindi! Natanggalan ng buturon ka ng binti ko. Hindi ako makatayo. Ang malaking paniki. Tumapo sa tabi ko. Nagbabago ang kanyo ng malaking paniki. Ang malaking paniki. Naging tao. Lalaking may kapag pula at may mga pangil. Malas mo, lalaki. Sa gabi ito, ikaw ang tiyempuan ko. Ikaw ang maging biktima ng isang vampira. Isa kang vampira? Oo. Vampira ako. Nauhaw sa dugo ng tao. Hindi. Isang makapangyarihang vampira na papatay sa'yo. Ano ba naman to? Ayaw pa rin sagutin. Rose. Bakit napapailing ka dyan? Nay, kanina ko pa po tinatawagan si Froilan. Oh. Nagre-ring naman po yung cellphone niya. Pero hindi naman sinasagot yung mga tawag ko. Bakit mo tinatawagan yung nobyo mo? Kasi sabi niya sa akin kaninang umaga na tinawagan niya ako. Dadalaw daw siya ngayon sa akin ngayong gabi. Nagkausap na pala kayo ni Froilan kanina umaga. Oo nga po, habang naka-duty ako sa presinto. Bakit pa siya pupunta dito sa atin ngayong gabi? May importante daw po siya sasabihin. Na hindi niya maipaalam sa akin sa cellphone. Baka ayain ka na magpakasal. Kung sakali po ba, inay? Papayag kayo? Bakit naman hindi? Nasa hustong gulang ka na naman para mag-asawa. Tsaka mabuti nga mag-asawa ka na. Para matigil ka na lang sa bahay. Para hindi na ako lagi nag-aalala sa'yo. Nay. Kasi naman bakit ba nagpumilit ka maging pulishuman? Sulit na sulit ang paglabas ko ngayong gabi. Natighaw ang pagkauhaw ko sa sariwang tugo ng tao. Hoy! Mga barangay tanod. Bakit may bahid ng dugo ang bibig mo? Ha? Ano yan? May mga pangil ka? Isa kang vampira? Ha? Tama ka. Isa nga akong vampira. Mga tanod, paligiran natin ang vampira na may kapang itim. Ngayon nasukol na namin ang kampo ng dilim. Biyagin natin siya. Huwag natin siya hayaang makatakas. Lalong huwag natin hayaang makapagsabog ng lagim ang vampira. Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Marami dyan! Marami dyan! Ang bahala ito! Hindi na makakatakas! Lalaking vampira! Papaligiran ka na namin ang aking mga tanod! Hindi na ang makakataas! Hindi na! Diyan kayo! Leader ng mga tanod. Ako si Kapitan Kiko. Ang kapitan ng barangay sa lugar na ito. Hindi ninyo ko mapipinahagan. Mga tanod! Sunggaban natin ang vampira! Hindi niyo ako masusunggaban.
bago niyo ako mabiyag! Ang lalaking vampira! Nagbagong anyo! Naging malaking paniki! Tumang sa malaking paniki! Natakasan tayo ng lalaking vampira! Ano, Kapitan Kiko? Lalaking vampira? Oo, Sarento. Malamang na ang nakita naming malaking paniki na nag-anyong lalaking vampira ang pumatay sa isang lalaki na nakita namin ang mga tanod ko habang nagro-ronda kami sa tabi ng highway. Kaya nag-report kagad ako rito sa presinto. Sige. Aalamin ko ang nireport mo, Kapitan. Pupuntahan namin ang mga kasama kong pulis ang bangkay ng lalaking nakita nyo ng inyong mga tanod. Mag-ingat kayo, Sarento. Kapitan Kiko? Baka maging kayong mga otoridad ay biktimahin ng lalaking vampira. Farlan. Nakikiramay ako, Rose. Salamat, Sarento. Boyfriend mo palang nakaburol sa puneraryang ito. Ang bangkay na natagpuan ng mga barangay tanod kagabi sa highway. Matagal mo na sana siyang nakilala. Kung pumayag lang akong ihatid sundo niya ako sa presinto. Nang mag-report sa akin ang kapitan ng barangay kagabi, pinuntahan kaagad namin ng iba nating kasamahan ang bangkay sa highway. At dinatan namin siyang nakahandusay na wala ng buhay. At may 2 butas sa leeg. Sinadyang patayin ng boyfriend ko, Sarento. Oo. At ang hinala ng kapitan ng barangay na isang lalaking vampira ang kriminal. Hindi ako naniniwala sa vampira, Sargento. Rose. Pero sino man ang may kagagawan sa pagkamatay ng boyfriend ko, magbabayad siya. Magbabayad siya ng mahal! Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Nana Ini, Napasyal ka, Elsa. may sadya ho ako sa inyo. May sakit ka? Wala ho. Huwag mong sabihin ang nag-iisang anak mo magpapagamot sa akin. Ikaw na rin ang nagsabing ang gaya niyang pulis ay hindi naniniwala sa gaya kong albularya. Wala akong sakit si Rose. Kaya ako na parito sa inyo. Kasi pinatay kagabi ang nobyo ng anak ko. Ngayon nga ho'y bali-balita. Isa daw lalaking vampira ang pumatay. Dahil may kakayahan daw ho yun na mag-anyong malaking paniki. Kung ganon, totoo ang balita, Elsa. Iisa lang ang alam kong kampo ng dilim na may kakayahang mag-anyong malaking paniki. Sino po? Ang vampira. Inay, wag po kayo maniwala kay Nana Ini. Ay, malamang. Totoo yung sinabi niya sa akin. Totoong sinabi ng matandang albularyan na yun, Rose. Hindi po totoo yung vampira. Rose, akong nagsasabi sa'yo, totoo ang vampira. Inay. Ngayon ko lang sasabihin ito sa iyo, ha? Hindi ka pa sinisilang. Meron na ako nabalitaan na babaeng pinagsamantalahan ng lalaking vampira. Ang kampo ng dilim na yun, napatay nung asawa ng babaeng kanyang pinagsamantalahan. Pero namatay rin yung asawa ng babae. Dahil nagbunga yung pagsasamantala sa babae ng kampo ng dilim hanggang sa nagsilang siya ng
2 sanggol. Dalawang sanggol po? Oo. Kambal ang naging anak ng lalaking vampira doon sa babaeng kanya pinagsamantalahan. At ang isa sa kambal, ang lalaking sanggol, yun yung kumagat sa kamay ng hilot na agad nitong ikinamatay. Kaya itatapon sana ng asawa ng babae yung sanggol na vampira. Pero natagpuan na lamang ang bangkay ng lalaki doon sa gubat. At yung sanggol nawawala. Inay? Ang sanggol na itatapon sana ng asawa ng babae. Ayun, wala nang nakaalam kung nasaan hanggang ngayon. Kaya malamang na yung lalaking vampirang pumatay sa nobyo mo. Walang iba, kundi yung vampirang sanggol na may kakambal na nabalitaan kong nawawala noon. At siya, ang lalaking vampira na may kakayahan daw na mag-anyong malaking paniki. Oh, Rose! Ay, bakit bigla po nanlaki ang mga mata niyo, Nay? Ayan, may paniki na naman sa labas ng bukas na bintana. Ayan, may malaking paniki na namang umaali-aligid sa ating bahay. Bakit po kayo matatakot sa isang ordinaryong ibon? Hindi ordinaryong ibon ng paniki na yun, anak. Ang malaking paniking yan, malamang. Ang lalaking vampira. Totoo kaya na ang kinatatakutan ni Aling Elsa na malaking paniking umaali-aligid sa kanilang bahay ay isang vampira. Pakinggan bukas ng gabi ang ikalawang bahagi ng ating tampok na kwento sa linggong ito. Pinamagatang Kakambal ng Vampira. Sa isa na namang Gabi ng Lagi. Mga nagsigala: Bobby Cruz, Chiquin del Carmen Amor, Maynard Landicho Jr., Rosana Villegas, Phil Cruz at Susan Robles. Naglapat ng tunog, Temyo, sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni Bong Muyar at Eric Lucero. Isinulat ni Orly Aquino at sa direksyon Leonel Benjamin. Gabi ng Lagi.